Nabalitaan ko nga na may steak na nga rin daw dito sa Ose. Kaya naman ito agad na nga kami sumugod ni Ate Kat nyo dito. At totoo nga mga ate, may steak nga dito sa Ose. At grabe, nagulat ako sa presyo dahil 159 lang. Ay meron ka ng 200 grams Brazilian ribeye steak. O diba sobrang affordable. Pagka uwi sa bahay, hinayaan ko nga lang ito sa may mesa para matunaw nga yung pinaka-yelo. Kailangan kasi bago lutuin ang steak ay naka-room temp na siya. Yung wala na nga siyang lamig. Bali sa 159, ganito na nga rin pala siya kakapal. Trending nga ito ngayon mga ate dahil napakamura nga. Sakto at nagke-crave nga tayo sa steak. Kaya napabili na tayo at para malaman nga natin kung worth it ba. I mean kung sulit na siya. Marami kasi ang nagsasabi malambot na rin daw to. At ito nga mga ate, pinapatray lang natin. Kailangan kasi natin ito mapatray mabuti. Pagkatapos isisiso na natin ito ng salt and pepper. At syempre kailangan natin yan iraw para nga lumasa at kumapit yung mga inilagay nating pampalasa. At gagawin natin yan kabilaan both sides. Dito sa nilagay kong asin, saktong-sakto lang mga ate. Tansyahin nyo lang yung paglalagay ng asin para hindi kayo mapaalat. Tapos nirest ko lang yan ng mga 5 minutes para pumasok sa loob yung lasa ng asin at paminta. After nun, nagpainit na ako dito ng lutuan at mantika. At nung mainit na, isinalang ko na nga itong steak. After 1 minute mga ate, binaligtad ko na siya. At another 1 minute para sa kabilang side. At nung okay na, hinango ko na at ito namang isa'y sinalang ko. Nang maluto na rin, nilagyan ko na nga ito ng butter at bawang. Siya nga pala, kung wala kayong bawang, pwede yung garlic. Tapos ito, ibe-base lang natin yung pinaka-steak natin. Paliliguan nga lang natin siya dito para lalong maging malasa. At dito mga ate, mga 30 seconds lang yan. Baka kasi kapag winelda natin yung pagluto dito ay kumunat na. At dahil luto na nga yung steak natin, i-rest naman natin yan ng mga 10 minutes pa. At dito sa pinaglutuan natin, gagawa na tayo dito ng gravy. Nandidiyan kasi lahat ng lasa mga ate, kaya sigurado ako magiging masarap yung gravy natin. Nilagyan ko lang yan ng harina pagkatapos tubig. Nung makuha ko na tamang consistency, naglagay na ako dito ng half beef cubes at yung sarili ko para yummy. Walang ganon! Huwag mo rin pala kalimutan maglagay ng pamintang duwag-duwag. At ganun lang kadali, meron na tayong masarap na gravy. At eto na nga yung niluto nating steak na sa halagang 159 lang ay makakatikim ka na ng steak. At dahil na-rest na nga natin ito, hiwain na rin natin. Titingnan nga natin ngayon kung anong doneness yung nakuha nating luto. Sa tingin ko ito mga ate ay medium well. Pero hindi ako sure kasi di naman ako expert sa pagluluto ng steak. Tsambahan nga lang din ito mga ate. Ang importante naman yung maluluto natin yung makakain natin. O tingnan nyo naman, ang ganda nga ng pagkaluto natin dito. Hiniwa-hiwa ko na yan para dire-diretso na lang ang pagkain natin. So paano mga ate, tara kain na tayo. At unang kagat, first bite. Masarap siya mga ate, para sa 159, sulit na, malambot-lambot na rin siya. Yan. Masa mo sa gravy, oh. Bawang. At ito mga ate, masasabi ko na okay na din. Dahil syempre affordable lang naman yung presyo. Nagkikrave kayo sa steak, wala rin kayong budget. Ito na try niyo mga ate, sulit na rin siya. At syempre nakadepende nga sa pagluto nyo yung magiging lambot niya. Feeling ko hindi siya pwedeng i-well done para kasi magiging makunat na siya. At masasabi ko na bibili ulit ako nito. At sa next na pagluto ko, mga 40 seconds na lang kabilaan para mas malambot. May ibang part kasi nitong niluto ko, medyo chewy na siya. At ayun mga ate, craving certified na naman dito yung mag-ate.